Dakuin natin ngayon si alias Rene. Eto. Dahil kay alias Rene, 12 vlogger, ayun po, nakasuhan ni Senadora Risa Ontiveros. O, di ba? Eto ho, ngayon, si alias Rene daw po, mga kababayan, handang magpakita ng ebidensya versus Senator Risa Ontiveros. Nung lumabas po si alias Rene, mga bossing, may video na ang sinasabi, mga kababayan, is binayaran daw po siya 1,000,000 kung di ako nagkakamali ni Senadora Risa Ontiveros. Medyo diskumpiyado na ho tayo doon, mga bossing. Tapos malaman pa po natin, mismong galing po kay Senadora Risa Ontiveros na humihingi ng tulong si alias Rene dahil kumbaga nasa kamay daw si alias Rene nung mga KOJC. O doon pa lang ho, mga bossing, sabi ko, aba, saglit lang, no? Mukhang mukhang halata na yung galawan agad. Base po yan doon sa interview ni Senadora Risa Ontiveros. Aba, sabi ko, mukhang halata na ang galawan. Hawak nila, tapos biglang bumabaliktad at biglang sinabi, binayaran ni Risa Ontiveros. O, di po ba? Mapapaisip tayo niya, mga bossing, ano ba? Pinupuwersa ba si alias Rene nung mga may hawak sa kanya? Ganyan po talaga ang maiisip natin yan, mga kababayan. Di po ba? Ngayon, eto naman, may panibago. Take note mga bossing. Naglabas din po ng ebidensya o mas naunang maglabas ng ebidensya, mga bossing, si Risa Ontiveros na ating senadora. Na etong si alias Rene ang lumapit sa kanila at gustong isiwalat kung ano yung mga kalokohan di umano ni Buloyski. Mga bossing, no? May pinakitang email si Senadora Risa Ontiveros na siya ang unang lumapit. Wala na. Paano mo pa ngayon i-justify na binayaran ni Risa Ontiveros? Para po maisip natin na, eto, binayaran yan. Kailangan mong kumbinsihin no? Kailangan itong si alias Rene ang kumbinsihin mo, oy, lika na, tara na, umpisa na tayo, no? Ganito lang yung mga sasabihin mo, babayaran kita. Hindi ho Doon sa ipinakita ni Senadora Risa Ontiveros na mga email po, mga bossing, siya yung nangungumbinsi. Si alias Rene yung nangungumbinsi. Napakinggan siya dahil meron siyang isisiwalat. Di ba? At nabanggit pa nga din po doon, binabatukan, kung di ako nagkakamali, sinasampal. At sinabi pa ni alias Rene, may pagmolestya. Kaya nga bigla, nung nabasa ko yun na kumbaga, parang sexually abused din tong si alias Rene. Napatanong ako sa isip ko, sumusupa din ba si Buloyski? Tanong ho yun sumusupa din ba si Buloyski? Pero siyempre, lalaki ang nagsasabi na may sexual abuse. Bakit hindi ka matatanong? Dahil ang akala ko, mga bossing, base po doon sa mga balita, base po doon sa mga sinasabi nung mga witness, kagaya ni alias Amanda, babae paglo-lotionin ng Bath and Body, pagsashampuhin ng Palmolive, pagsusuotin ng paboritong pajama, tapos tatabihan na daw po di umano si Buloyski. Una, masahe. Yun po yung yun daw po yung may word akong gustong gamitin. Kinahinatnan nung mga babae daw po. Di umano, mga kababayan. At yung mga lalaki naman ho, mga kababayan, tagatinda ng OTAP. Ito yata yung mga nakikita natin sa kalsada, may hawak na mga placard, no? Mag-aaral lang po ako, ganito, ganyan, no? Mag-aaral lang po ako, no? Bumili na po kayo. Tapos pag nakita mo yung mga OTAP, overpriced, tayo naman po, hindi naman tayo madamot, mga bossing. Kaya lang, pag ramdam mo na, alam mo na dinedenggoy ka na, minsan gusto mong tumulong, mapapaayaw ka pa. Sabi ni Samuel Doronila, Brad Mark, may nagbayad dyan at ginamit pangalan ni Senadora Risa Ontiveros para sirain ang kredibilidad
no? Eh hindi din po maaawawaglit sa ating isipan mga bossing na baka yung mga may hawak ngayon kay alias Rene ang nagbayad para bumaliktad ito. 'Di ba? Hmm. Sabi ni Swakboy Taxi, anong magagawa natin dyan, idol? Kami nga walang makain, super payat na rin kami. O, hiyaan daw si Buloy, si dating Pangulo. Ngayon, basahin natin ho ito. Base po, ayon po sa balita ng ABS-CBN News, sa kanyang post sa social media, baka naman merong nagpautos dyan. Lagay mo. Sabihin mo, meron ka ding ebidensya kay Risa Ontiveros. Di ho ba? Sabi dito, sa kanyang post sa social media, sinabi ng dating testigo ng Senado na si Michael Maurilio, no, handa siyang magpakita ng ebidensya laban kay Senador Risa Ontiveros na nasa likod umano ng pag-atake kay KOJC founder Apollo Kibuloy. Tingnan nyo ho to mga kababayan, style DDS na naman, anak ng tokwa. Nakita niyo po si Senadora Risa Ontiveros, mga bossing, nung nag-umpisa po na inakusahan nila na nagbabayad ng witness si Risa Ontiveros, hindi po yata lumagpas ang isang araw, no? Or kinabukasan lang din, lapag na agad ng ebidensya. Anong sinasabi niyo kami ang nagbabayad? Ito, ang nag-email, ang unang nag-email sa amin ay yang si alias Rene. Linapag ho agad yung ebidensya, mga bossing. Pinakita ho agad, mga kababayan. Walang ano-ano, walang arte-arte, walang sa lalong madaling panahon, sa mga susunod na mga panahon, hinahanda lang po yung ebidensya. Wala, lapag agad. Kasi ready, lagi. At nandoon sa kanilang dokumento. Eto, tignan nyo na naman ho, mga bossing. Style DDS na naman. Mga kababayan. Handang maglabas ng ebidensya. Kapag merong ebidensya talaga yan, lapag agad dyan. Di ho ba? Ipapakita agad dyan. Sino ba naman ang gusto? Sino ba naman ang may ayaw? Na malinis agad yung pangalan niya. Kagaya po ni Senadora Risa Ontiveros. Sinisira nyo yung pangalan ko. Sinasabi nyo, binayaran ko. Lapag agad. Wala nang arte-arte. Di ho ba? Ganito po ang style po ng mga Maharlika, ng mga Roque. Sa lalong madaling panahon. Biruin mo, gusto mong sirain ang Pangulo? Gusto mong mapabagsak ang Pangulo? Gusto mong mapaalis sa pwesto ang Pangulo, mga bossing? Tapos, yung ebidensya nila doon sa pulburon video, umabot po ng isa't kalahating taon? Eto, gusto mong mapagtibay, gusto mong masabi na si Risa Ontiveros ay totoong nagbayad dito kay alias Rene. Tapos, yung ebidensya nyo, teka na naman. Ano yun? Lokohan na naman? Baka gagawin pa lang. Di ba? Ayan paano mo iisipin ngayon na si Risa Ontiveros, nag-fabricate ng ebidensya si Risa Ontiveros. Kasi ganito. Paano mo iisipin yun? Nung sinabi, binayaran si alias Rene, inilapag ho lahat. Hindi ka na mapag-iisip, ay naku, gawa-gawa lang ni Risa Ontiveros yan. Itinipe nila yan. Ginawa nila yan. Tapos nilagyan ng date, kunyari, year 2000 ganito, ganyan. Di ba? Lapag agad. Nung hindi na namin kailangan ng oras o panahon para magpakita ng ebidensya. Eto, pinagbibintangan nyo ko. Lapag ko na agad. Eto, style teka-teka na naman ho. Mga bossing. Rene, handang magpakita ng ebidensya. Wala nang ganyan-ganyan yun. Wala handang magpakita. Lapag agad. Ipinakita ni alias Rene ang kanyang ebidensya kay Risa Ontiveros na nakatanggap siya ng pera. Ganon! Di ho ba? Ang bayang Pilipinas, mamamayang Pilipino, bukas na ang isipan sa mga ganyan. Marunong mag-analisa ang mamamayang Pilipino. Di ba Jojo Cabarlo,
at Joel Q at Queen Lioness at Mario Dapogi. Oh, marunong mag-analyze. Pati yung timeline niyan, tatagal na naman ng ilang buwan yan. 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, sisiguraduhin nyo. Naku, mukhang mukhang gawa-gawa lang natin. O ulitin mo muna, puliduhin natin. Parehas na parehas lang yan nung mga ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Iisa ang galawan ninyong mga DDS. Lapag agad. Ganong kabilis yun. Di ba? Wala nang pakyeme-kyeme, wala nang artihan. Sabi ni Mr. White, bayad yan ni Buloyski, Boss Mark. Talagang yun ang iisipin natin. No, lalo na po kapag napatunayan ni Senadora Risa Ontiveros na itong si alias Rene hawak ng KOJC. No? At bago magsabi na binabayaran siya ni Risa Ontiveros o binayaran siya ni Risa Ontiveros, mga bossing, humihingi ng tulong itong si alias Rene kasi nando siya, hawak siya ng KOJC. Base po yan kay Risa Ontiveros. Di ba, Ma'am Ina Rina? At Neng Gigi, obvious naman na nagsisinungaling lang. Ayun, nadamay yung 12 vlogger. mga nagpapaliwanag ho tuloy, mga kababayan. Anyway, daplisan ho natin ito, mga bossing, yun sa mga sabungeros po. No? Tapos mamaya kay dating Pangulong Duterte na tayo. Oh, butot balat na